Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito, nabasa ko to sa sa Facebook ng SMNI. Gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman diyan. Tanungin ninyo ang mga congressmen, mga senators, and that is all that we can say at this point. Alam mo sa akin, parang walang pakialam ang presidente. Kasi let's assume totoo nga yung sinasabi nitong mama na ito na wala silang kinalaman dyan. Wait lang, Coach. Saan siya walang kinalaman? Doon sa Blanco. Sa Doon BICAM. sa fill in the blanks. Okay. Matindi to to. May mga fill in the blanks. So, kung wala man kayong kinalaman, for discussion purposes lang di ba presidente yan? So, dapat ginagawan nyo ng paraan. Nangyari ito na narinig ko to sa interview ni Lacson at nangyari din po ito nung panahon ni PRRD, although hindi po fill in the blanks ang nangyari. Medyo may pinagkaiba yung na-ratify na budget. At anong ginawa ni PRRD? Binito po ito. Ibig sabihin, proactive si PRRD, hindi yung, sige, magnakaw na lang kayo dyan, kayo na bahala. Basta kami, wala kaming kinalaman. Sinungaling ka, PRRD, bahala kayo mangurakot. Hindi po ganun. Anong silbi kung kayo ang presidente? So dapat, may control ka dyan. Sasabihin natin, hindi, Coach Oli. Yan ang sasabihin ng bashers. Magkaiba yan separate branches yan. Legislative at executive kami. Miski po, wag tayo maglokohan. Pwede namang pabusisi mo yan. Bakit nagkaroon ng blanco? The fact remains, kasi pinaiikot-ikot nila itong mga partners. The fact remains, may problema tayo dahil may blanco. Yung detalye, yan ang pinagugulo na itong mga waiter na senador. Hindi po yun ang issue rito. Ang issue dito, talagang merong gustong ipalusot. At posible dahil gustong manduhan. No? At kaya nga sabi, ito'y issue lang. Ginagawan lang yan, politika lang yan. Sabi pa nga nung isang congressman, anong masasabi mo doon? Jay, may sinabi isang congressman na gusto lang daw ibalik ni BP Sara ang budget. Sa opisina. Kaya daw inilabas yung... Kaya may mga tumutulig doon sa BICAM. Anak ng teteng naman talaga. Tignan mo nga kung makikita nyo halos si Office of the Vice President nga doon zero. Diba? Sa BICAM. Tsaka, paano may babalik? Sige nga, sabihin na natin na yun nga yung gusto. Hindi naman kasing wawalang isip nyo si BP Sara na at ang mga Duterte na siyempre kung yun ang kagustuhan ng mga Duterte, kaya nila inilabas yan, alam naman nila nahaharangan nyo pa rin at hindi maibibigay yung pondo na yun. Diba? Tsaka ito ang kasalanan ni Juan, wag niyong ibaling kay Pedro. Yun? No? Alam nyo, yung mga ganyan na mga sinasabi nyo na kaya lang ginawa yan kasi gustong maibalik ang pondo na yun, mga takot kayo sa sarili nyong multo. Palibasa kasi gawain nyo yung mga ganyang estilo. Malamang sa malamang, kaya nga, di ba, eto sinasabi ko nga, bandang huli itong BICAM issue na to, mapupunta na naman sa Duterte at hindi na nga ako nagkamali. Sinimulan na ng isa sa mga alipores ni Romualdez. Na tingnan nyo, pinapalabas na, kaya lang naman nilabas nila yan dahil gustong magkaroon ng pondo. So ano ibig sabihin mo doon, congressman ba 'yon? Congressman yun. Akala ko bodyguard ni Romualdez. Alam nyo, yung mga ganyang salitaan, lumang pakulo na rin yan. Medyo masyado ng gas-gas yan sa amin. Kaya medyo bagu-baguin nyo naman yung dahilan nyo. At mas maganda, alam mo mas maganda, congressman, kumbinsihin mo yung mga kasamahan mo na nakapirma dyan sa BICAM at sa blank na yan at kumbisihin mo na ayusin or ipaliwanag nila yan sa taong bayan. Yun dapat ang una yung ginagawa dyan. Hindi yung para kang si Marcos, nagtuturo-turo ka na naman Yan ang nila, magturo na magturo. Tapos lahat parang isisisi kay BP Sara. Baka mamaya may mga adik dyang mga politiko. Sasabihin, kasalanan. Kasalanan kasi ng mga Duterte, kaya may mga adik na politiko kasi sinisiraan lang. Kasalanan ni BP Sara. Kaya naman,